Magandang araw mga ka-Diskarte Chicks! Welcome back sa panibagong episode ng ating channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang mahalagang tanong. Saan ba mas mainam? Sa loob o sa labas? Pero huwag kayong mag-alala, gagawin nating mas informative ito at puno ng kaalaman para sa inyo. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Tara na, simulan na natin. Kumusta nga po pala ang inyong New Year mga ka-Diskarte Chicks? Sana ay naging masaya at ligtas ang inyong pagdiriwang. Ang daming pagsubok ang dumaan nitong mga nakaraang taon. Kaya't sana'y lahat kayo ay nakapag-celebrate ng may saya at pag-asa. Ngayon, may isang tanong na madalas nating marinig sa usapang relasyon at personal na desisyon. Mas mainam ba sa loob o sa labas? Ito ang educational na sagot. Ang desisyon kung sa loob o sa labas ay nakadepende sa inyong sitwasyon at pangangailangan bilang magkapareha. Hindi ito simpleng tanong lamang. Konektado ito sa mas malalim na aspeto ng iyong relasyon tulad ng tiwala, respeto, at kasiyahan. Kaya't halina't himayin natin ang dalawang opsyon. Ikaw, saan ka mas komportable? I-comment mo naman sa ibaba habang ini-explore natin ito. So unahin natin ang sa loob. Ang pagpili ng loob ay karaniwang nauugnay sa pakiramdam ng seguridad at mas malalim na koneksyon sa ganitong setup. Madalas na mas nagiging komportable ang magkapareha dahil nasa isang kontroladong environment kayo. Ang ganitong setting ay nagbibigay daan para mas maayos na komunikasyon. Kaya naman, nagiging mas meaningful ang inyong mga moments together. Halimbawa, ang simpleng pag-uusap sa isang tahimik na lugar ay mas nagiging intimate dahil mas naipapahayag ninyo ang inyong nararamdaman ng walang distraction. So bakit gustong-gusto ng iba ang sa loob? Siyempre una, mas private ang setup. Pangalawa, mas may oportunidad para mag-focus sa isa't isa. Pangatlo, nakakabawas ng stress dahil nasa isang kilalang lugar kayo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na, as in now na. Pag-usapan naman natin ng sa labas. Sa ibang pagkakataon, ang pagpili ng labas ay maaari magdulot ng bagong pananaw at excitement. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan tulad ng paglalakbay o pagsubok ng bagong lugar ay nagbibigay ng sariwang enerhiya sa inyong relasyon. So halimbawa, ang simpleng road trip o picnic sa park ay maaaring maghatid ng kakaibang bonding experience. Ang fresh air at bagong tanawin ay makakatulong para mawala ang monotony o pagiging paulit-ulit ng mga aktibidad. So bakit masarap minsan sa labas? Una, nagiging adventurous ang inyong samahan. Pangalawa, mas nagiging creative kayo sa inyong mga plano. Pangatlo, na kakabawas ng pressure dahil hindi limitado ang espasyo. So tips para sa mas maayos na desisyon. Number 1 is communication. Ang pinakamahalagang susi sa lahat ng relasyon ay ang tamang komunikasyon. Huwag mahiyang tanungin ang partner mo kung ano ang mas komportable para sa kanya. Mag-usap ng bukas at walang judgment.
So number 2, paggalang. Unawain ang mga limitasyon ng bawat isa. Ang respeto sa desisyon ng partner mo ay nagpapakita ng maturity sa inyong relasyon. So number 3, paghahanda. So ano man ang inyong piliin, siguraduhin na handa kayo. So halimbawa kung sa loob, tiyakin na tahimik at maayos ang lugar. Kung sa labas naman, magdala ng mga bagay na maaaring kailanganin tulad ng tubig, kumot, o anumang magpapakomportable sa inyo. So number 4, pag-iingat. Lagi siguraduhin ang kaligtasan, lalo na kung nasa labas kayo. So tandaan, ang kasiyahan ay mas tumatagal kapag ito'y ligtas at walang pagsisisi sa huli. Reminder guys, sa anumang desisyon, laging alalahanin na hindi ito one size fits all. Iba-iba ang personalidad at pangangailangan ng bawat tao. So kaya't mahalagang maging sensitibo at maingat sa pagdidesisyon. Huwag kalimutan na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging masaya at komportable ninyong dalawa. So to wrap it up, ang loob at labas ay parehong may magandang aspeto. Depende na lang sa inyong goals at preferences bilang magkapareha. Ang mahalaga ay may respeto, pang-unawa, at tamang komunikasyon para maging maayos ang lahat. Tandaan, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagiging bukas, maingat, at mapag-alaga sa isa't isa. Ikaw, may karanasan ka bang gusto mong i-share o may tips ka para sa mga ka-diskarte chicks natin? I-comment mo naman yan sa ibaba. So yan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Bago tayo magtapos, nais ko lang po munang i-shout out ang ating mga masusugid na tagapanood na sina Joey Hapal, Ronaldo Icaro, Eljan Pellegrino from Butuan City, Glenn Ford Mendoza, Joan Gamon, Limian Michael Peralta from Bataan, Excited Fish Bowl, Fernando Buan, Antonio Obidos, Ricardo Coca, Efren Gregorio, at syempre sa ating bago subscriber at kay Kamote Wisdom. Huwag niyo pong kalimutang bisitahin na kanyang channel. Dahil dito sa Kamote Wisdom, marami kayong matututunan na aral at diskarte sa buhay na siguradong makakatulong sa inyo. Maraming salamat sa suporta at panonood mga ka-diskarte chicks. Kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang po at sasagutin natin yan sa next video. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutang i-like, i-share para makatulong din sa iba at syempre, subscribe na rin para updated ka palagi sa mga ganitong usapan. Ingat kayo palagi mga ka-diskarte chicks. Tandaan, mahalaga ang kalusugan at alagaan natin ang ating mga sarili at mahal sa buhay. Kita-kits sa susunod nating kwentuhan. Let's spread love.